Dahil sa sobrang galit, construction worker naging malupit. Biktima, pinatay dahil sa cellphone na sinungkit. Silipin sa Kilos Pronto. Anong bagay na pag-aari mo na kapag kinuha sa'yo, talagang hindi mo mapapatawad? Ay, yung mamahaling bagay. Mga mamahaling. Pinaghirapan mo. Minsan kasi nakakarinig tayo ng mga nangyaring patayan, tapos tingin natin ang babaw po ng mga rason kung bakit nagagawa po ng isang suspect ang manakit po ng kapwa, di ba? Pero paliwanag po yan ng isa pong eksperto para kasi sa ilang tao, ang walang halaga sa inyo, yung pala napaka mahalaga pa lang sa kanila. Kaya nagagawa daw nila. Ayun. Sobrang halaga nito kaya madali silang pumatay para sa gamit nito. Panoorin natin to. Natagpuan ang bangkay ng babaeng ito sa isang construction site sa Santa Cruz, Maynila. Natadtad ng saksak sa mukha at dibdib dahil wala pang pagkakinanlan sa biktima. Pinangalanan muna ito ng isang alias Jingle. Pasado alas 11 ng gabi noong 13 ng Nobyembre taong kasalukuyan, na magising ang construction worker na si Jerome, dulot ng ingay na tila may nagtatalo sa kabilang kwarto o barracks ng kanilang construction site. Sa kanyang pagsilip, nakita niya ang kasamahang si Jason Dulay, 29 anyos, na nakatayo sa isang banda habang naghihingalo naman ng isang duguang babae sa harapan ni Jason. Kaya po ako nagising, natutulog po ako na may narinig po akong sigaw ng babae. Nung pagising ko po, nakita ko po si si Jason po. Katabi niya po yung babae. Tinanong ko kung anong ginawa, sabi niya pinatulog niya lang daw. Nakita rin ni Jerome na mabilis na umalis si Jason sa lugar. Sa investigasyon ng Homicide Section ng Manila Police District o MPD, kalunos-lunos ang sinapit ng biktimang si Jingle. Naabutan na itong biktima na dead on the spot. Naliligo sa rin dugo niya dahil kasi sa dami ng tinamong saksak sa katawan. At puro ito yung mga nasa harap na. Meron siya mga defense wounds dito na siguro na napapari niya, nasasalag niya kasi nung hawak niya puro ang saksak is puro paharap. Bago pa maganap ang pagpatay kay alias Jingle, nasa pool ng CCTV itong si Jason sa labas ng construction site habang nag-aabang sa kanto sa kabaan ng Rizal Avenue. Ilang sandali pa, dumaan itong si alias Jingle sa harapan ni Jason. Dito sinabunutan ni Jason si Jingle at kinaladkad papasok ng barracks. Sa loob, doon umano nangyari ang pananaksak ng lalaki sa biktima. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya. Noong tanghali ng araw na yun, ninakaw umano ni Jingle ang cellphone ni Jason sa loob ng barracks. Sa galit ng suspect, ito ang nag-udyok para niya kitilin ang buhay ng babae. Nagkita itong victim natin at saka ang suspect. Tapos allegedly nawala itong cellphone ng suspect. At ang pinaghihinalaan niya dito talaga is itong biktima ang kumuha ng cellphone niya. Kaya noong November 13, nung bumalik itong victim natin, doon na niya sinigawa yung paghihiganti niya. Hindi pa rin batid kung may relasyon ang suspect at ang biktima. Kung iisipin, mababaw lamang ang pinag-ugatan ng motibo ng krimen kung pagbabasehan ang umunoy ninako na cellphone. Mabait naman si Jason. Ayaw na lang na ninakawan siya ng gamit. Paliwanag ng batikang psychiatrist sa si Dr. Randy De Leosa, ang ganitong karakter ng suspect, posibleng sakit sa pag-iisip na tinatawag na intermittent explosive disorder. Ang intermittent explosive disorder ay isang psychiatric disorder kung saan yung tao ay nag-express ng galit pero hindi proportional yung galit niya sa trigger. So kumbaga, hindi naman malaking problema yung gagalitan niya pero sobrang tindi ng galit niya.
So in that case, dahil sobrang tindi, posibleng maka-hurt siya ng ibang tao o even makapatay. Dagdag pa ng eksperto, ang ganitong sakit sa pag-iisip ay hindi pangkaraniwan. Dulot daw ito ng tinatawag niyang obsessive-compulsive disorder. May mga tao na sobrang tutok sa mga gamit nila. Isang rason doon, baka meron ulit silang ibang klaseng disorder, yung tinatawag na obsessive-compulsive disorder. Obsessed sila sa gamit nila, tapos compulsive. Ibig sabihin nun, nagre-revolve yung buong buhay nila sa bagay na yun. So in case maistorbo yung gamit nila o yung arrangement, doon sila nagpapakita ng matinding galit. Sa ngayon, 2 linggo nang nakalagak ang bangkay ni Jingle sa punerarya at hindi pa rin batid ang kanyang pagkakakilanlan. Habang ang sospek ay patuloy pang pinaghahanap ng otoridad. Ayun. Yung suspect ko ay patuloy pa rin pong hinahanap po yan. Hinahanap. Pero yun nga, Ben, yung isang bagay. Pero sa aral luto sa atin, bagay lang ho yan, nabibili ho yan. Pero yung buhay, hindi na ibabalik. Yan ang mahirap dyan, kay.